Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng pensyon mula sa SSS or GSIS, pakiusap lang, huwag kayong mag-skip ng kahit isang segundo ng video na ito. Kasi ang impormasyong ito ay direktang nakakaapekto sa inyong bulsa ngayong Mayo 2026. Hindi ito chika, hindi ito rumor, ito ay mga opisyal na pagbabago na maraming pensyonado ang hindi pa nalalaman at ang hindi malaman ay katumbas ng hindi matatanggap. Nandito tayo ngayon, umuupo sa tabi ng isa't isa at sasabihin ko sa inyo ng malinaw at maayos ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Tungkol sa 16,500 na bonus na inilabas para sa mga kwalipikadong pensyonado, kung sino ang makatatanggap, kailan darating, at paano ito kunin ng tama. Tungkol din sa mga pagbabago sa payout schedule ngayong Mayo 2026 na maaaring makapagpaalis ng ilang araw sa dating takdang petsa ng inyong pensyon. At higit sa lahat, may mga hidden benefits na hindi karaniwang itinuturo ng SSS o GSIS sa inyong harapan. Pero handa akong ibunyag ang mga ito para sa inyo ngayon. Maraming pensyonado ang nasisira ang buwan dahil lang sa mali o huli ang impormasyon. May iba na nawalan ng bonus dahil hindi nila alam na may requirements pala. Mayroon ding mga senior na nagpunta pa sa SSS o GSIS branch, pumila ng matagal, tapos sinabihan na mali ang dala nilang dokumento. Ayaw nating mangyari ito sa inyo. Kaya nandito tayo ngayon para siguruhin na kayo ay handa, may hawak na tamang impormasyon at walang maiiwan sa inyo na pera na para sa inyo naman talaga. Manatili kayo hanggang sa dulo ng video na ito. May espesyal na tip akong ibabahagi tungkol sa kung paano mo mapina-maximize ang iyong monthly pension. Isang estratehiya na ginagamit ng mga financial advisor para sa kanilang mga senior clients. Ngunit halos hindi nalalaman ng karamihan sa atin. Handa na ba kayo? Simulan na natin? Pag-usapan muna natin ang pinakamainit na balita, ang 16,500 bonus na nabanggit ng parehong SSS at GSIS para sa mga kwalipikadong miyembro ngayong 2026. Importante na maunawaan natin kung saan nanggaling ang halagang ito at sino talaga ang tatanggap. Para sa mga SSS pensyonado, ang 16,500 na ito ay kombinasyon ng dalawang bagay. Una, ang 13th month pension na kadalasang inilalabas tuwing Nobyembre o Disyembre, ngunit ngayon ay may mga kasong inilalabas ng mas maaga o bilang supplemental release. At pangalawa, ang Annual Cost of Living Allowance Adjustment na tinatawag na COLA na nilalayong harapin ang epekto ng inflation sa buhay ng mga pensyonado. Ang eksaktong halaga ay depende sa inyong bracket. Ibig sabihin, mas mataas ang inyong monthly pension, mas mataas din ang inyong bonus. Pero ang 16,500 ay ang pinakatipikal na halaga para sa pensyonado na tumatanggap ng 5,000 hanggang 7,000 buwanang pensyon. Para sa mga GSIS pensyonado naman, ito ay may kaugnayan sa Enhanced Pension Loan at ang Pension Boost Program na inanunsyo ng GSIS para sa mga retirees na natutugunan ang minimum na 15 taon ng serbisyo. Ang 16,500 dito ay kinakatawan ng combination ng pension differential at ng approved supplemental release para sa mga miyembro na naka-enroll sa automatic pension crediting. Kaya kung hindi kayo naka-enroll sa automatic crediting, ito ang unang bagay na kailangan ninyong ayusin at ipapaliwanag ko kung paano mamaya. Ngayon, sino ang kwalipikado? Para sa SSS, kailangan mong maging aktibong pensyonado. Ibig sabihin, hindi suspended ang iyong pensyon dahil sa late submission ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP. Kailangan ding rehistrado ang iyong bank account sa iyong SSS record. Para sa GSIS, kailangan mong maging regular retiree o old age pensioner at ang iyong e-card o UMID ay dapat active at nakakonekta sa iyong land bank or DBP account. Kung may doubt kayo, tumawag muna sa SSS hotline sa 1455 o sa GSIS sa 8847-4747 bago pumunta sa branch. Ngayon pag-usapan natin ang isa pang napakahalaga, ang mga pagbabago sa payout schedule ngayong Mayo 2026. Kasi maraming pensyonado ang nagtataka, bakit ngayong Mayo ay parang iba na ang araw ng dating pensyon ko? Para sa mga SSS pensyonado na tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng kanilang bank account, ang release schedule ngayong Mayo 2026 ay inilipat ng SSS
batay sa huling digit ng inyong SSS number. Kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 1 o 2, ang inyong pensyon ay inilalabas sa unang linggo ng buwan, karaniwang ika-2 o ika-3 ng Mayo. Kung 3 o 4, ikalawang linggo. Kung 5 o 6, ikatlong linggo. At kung 7, 8, 9 o 0, ika-4 na linggo ng Mayo. Ito ay official schedule na ibinigay ng SSS at naaangkop sa parehong direct bank credit at sa pension through remittance centers. Para sa mga GSIS pensyonado, walang gaanong pagbabago sa base release date na kadalasang nangyayari sa unang araw ng buwan o sa kalapit na banking day. Gayunpaman, ang mga pensyonado na gumagamit ng provincial post offices bilang disbursement channel ay maaaring makaranas ng 2 hanggang 3 araw na delay ngayong Mayo dahil sa nationwide adjustment ng Land Bank Disbursement System. Kaya kung ikaw ay isang GSIS pensyonado na gumagamit ng post office, huwag mag-alala kung hindi pa lumabas ang pensyon mo sa eksaktong petsa. Maghintay lang ng hanggang 3 araw at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa pinakamalapit na GSIS Service Center. Isang mahalagang babala din, huwag hayaang mangolekta ng inyong pensyon ang ibang tao kung hindi sila may hawak ng Special Power of Attorney o SPA na napatunayan sa SSS o GSIS. Maraming seniors ang biktima ng pension misrepresentation. Ito ay isang krimen sa ilalim ng Social Security Act. At hindi lang kayo mawawalan ng pensyon, maaari ring masuspend ang inyong buong account habang nag-iimbestigahan. Kaya ingat lagi. Ito ang bahagi ng video na talagang gusto ko na marinig ninyo ng mabuti. Kasi ito ang mga benepisyong hindi karaniwang sinasabi sa inyong harapan kapag pumunta kayo sa branch. At hindi dahil inililihim ng SSS o GSIS, kundi dahil sa daming tao, madalas ay hindi umabot ang impormasyon. Una, ang Medicare Integration o PhilHealth Premium Coverage. Kung kayo ay SSS pensyonado at hindi pa kayo naka-enroll bilang lifetime member ng PhilHealth, maaari kayong maging kwalipikado para sa libreng PhilHealth coverage sa pamamagitan ng Senior Citizens Act ng 2010 at ng RA 10645. Ibig sabihin, ang inyong inpatient at outpatient hospital bills ay may katumbas na PhilHealth coverage nang hindi na kayo nagbabayad ng sariling premium. Ang problema, maraming seniors ang hindi nag-a-apply kasi hindi nila alam na kailangan pa rin itong i-register sa PhilHealth kahit senior citizen na sila. Pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office, dalhin ang inyong SSS Pensioner ID o GSIS e-card at birth certificate at ipapatunayan ang inyong status. Pangalawa, ang funeral benefit na madalas nalilimutan. Ang SSS ay nagbibigay ng 20,000 funeral benefit sa kapamilya ng isang namatay na miyembro, kahit hindi pa nagre-retire ang miyembro. Ang GSIS naman ay nagbibigay ng 10,000 hanggang 30,000 depende sa bilang ng taon ng serbisyo. Ngunit ang kondisyon, kailangang i-claim ito sa loob ng 2 taon mula sa petsa ng kamatayan. Maraming pamilya ang nakakalimot o hindi alam at nawawalan sila ng pera na para sa kanila naman talaga. Ibahagi ninyo ito sa inyong mga anak o pamangkin para alam nila kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan. Pangatlo, ang disability pension conversion. Kung kayo ay nagsimulang tumatanggap ng disability pension mula sa SSS at ngayon ay nag-65 na kayo, automatiko ba kayong na-convert sa old age pension? Hindi lagi. Depende sa inyong kaso, may ilang pensyonado na kailangan pang mag-apply para sa formal conversion at maaaring makakuha ng higher monthly amount sa ilalim ng old age computation. Ito ay isang bagay na kailangan ninyong personal na tanungin sa SSS branch at huwag hayaang walang sagot ang ahente. Ikaw ay may karapatang malaman ang iyong computed old age pension amount at ikumpara ito sa iyong disability pension. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga bagay na maaaring magbawas ng inyong pensyon. Kasi oo, may mga pagbabago ang pwedeng magbawas ng inyong matanggap kung hindi kayo maingat. Una, ang pension suspension dahil sa hindi pag-submit ng ACOP. Ang SSS ay nagre-require ng annual confirmation of pensioners tuwing Nobyembre. Kung hindi kayo nag-submit, kahit wala kayong fault, kahit na ospital kayo, ang inyong pension ay maaaring isuspend. Ngayong 2026, ang SSS ay nagpatupad na ng stricter enforcement ng ACOP submission, lalo na para sa mga pensyonado na tumatanggap ng pensyon sa loob ng 2 o
o higit pang taon nang walang update sa kanilang record. Ang magandang balita, may online submission na ang SSS sa pamamagitan ng My SSS portal o ng SSS mobile app. Kung hindi kayo tech-savvy, humingi ng tulong sa apo o sa kapitbahay, basta masumite lang ang ACOP bago mag-Nobyembre ng bawat taon. Pangalawa, ang pension deductions para sa outstanding loans. Kung may SSS salary loan o GSIS policy loan kayo na hindi pa nababayaran, huwag kayong magulat kung may deduction sa inyong pension. Ang SSS at GSIS ay may karapatang magbawas ng hanggang 1/3 ng inyong monthly pension para sa loan repayment. Kung hindi ninyo alam kung may loan kayo o magkano ang natitirang balance, pumunta sa branch at humingi ng statement of account. Mas mabuting malaman kaysa bigla na lang mabawasan ang pensyon nang walang paliwanag. Pangatlo, tungkol sa buwis. Ang magandang balita dito, ang SSS at GSIS pension ay hindi kasama sa taxable income sa ilalim ng National Internal Revenue Code, lalo na para sa mga government retirees. Ibig sabihin, walang withholding tax sa inyong pensyon. Gayunpaman, kung mayroon kayong ibang source ng kita, halimbawa rental income, business income, o interes mula sa bangko, ang mga ito ay maaaring taxable pa rin. Kumonsulta sa pinakamalapit na BIR Revenue District Office kung uncertain kayo tungkol sa inyong tax obligations. Ito na ang espesyal na bahagi na ipinangako ko sa inyo kanina, ang estratehiya para ma-maximize ang inyong retirement income nang hindi kailangang gumawa ng malaking hakbang. Una, i-diversify ang inyong disbursement. Kung ikaw ay tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng isang account lang, halimbawa Land Bank, pag-isipang magbukas din ng savings account sa isa pang bangko. Hindi ito para paghiwalayin ng pera, kundi para sa seguridad. Kung may technical issue ang Land Bank sa araw ng release, may backup kang paraan para ma-access ang iyong pondo. Ang Union Bank at BDO ay parehong may senior citizen-friendly na accounts na may zero maintaining balance. Pangalawa, gamitin ang SSS o GSIS loan programs ng matalino. Alam ninyo ba na ang GSIS ay may pension loan na katumbas ng hanggang 3 beses ng inyong monthly pension na may napakababang interest rate na 2% bawat taon? Hindi ito para sa lahat, pero kung kailangan ninyo ng emergency fund para sa ospital o ayos ng bahay, ito ay mas mura kaysa sa personal loan sa bangko. Siguruhing bayaran ito ng maaga kung maaari para hindi masyadong maapektuhan ang inyong monthly cash flow. Pangatlo, huwag kalimutan ang senior citizen discount na may kaugnayan sa inyong pensyon. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act, kayo ay may karapatan sa 20% discount at exemption mula sa VAT sa halos lahat ng pangunahing bilihin at serbisyo, mula sa gamot hanggang sa pagkain, mula sa transportasyon hanggang sa utilities. Kalkulahin ninyo, kung ang inyong monthly gastos ay 8,000, ang 20% discount ay nagbibigay sa inyo ng 1,600 na savings bawat buwan. Sa isang taon, iyon ay halos 20,000 na nakatipid. Ito ay katumbas ng isang dagdag na buwan ng pensyon. Mga kababayan, narating na natin ang katapusan ng ating usapan ngayon at sana nararamdaman ninyo na mas handa kayo, mas may kaalaman at mas may kapangyarihan para pangalagaan ang inyong kinabukasan. Tandaan ninyo ang pinakamahalaga. Ang 16,500 bonus ay para sa mga aktibong, kwalipikadong pensyonado. Siguraduhing updated ang inyong bank account sa SSS o GSIS record. Ang Mayo 2026 payout schedule ay nakabase sa huling digit ng inyong SSS number. Alamin ninyo ang inyong schedule para hindi kayo mag-alala. I-submit ang inyong ACOP bago mag-Nobyembre. At huwag kalimutang i-explore ang mga hidden benefits tulad ng libreng PhilHealth coverage at funeral assistance. Kung napakinabangan ninyo ang video na ito, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na pensyonado rin. Dahil ang impormasyon ay mas mahalaga kung ibinabahagi. At kung may mga katanungan kayo, ilagay sa comment section. Sinasagot ko ang bawat isa. Mahalin ninyo ang inyong sarili. Ingatan ang inyong kalusugan. At huwag hayaang may maiwanang pera na para sa inyo naman talaga. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo lagi mga kaibigan.